At ayan, simulan po natin ang video na ito sa pamamagitan ng pagte-technical analysis kay XRP dito sa kanyang daily chart time frame para alamin po natin ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa ngayon, siya po ay naglalaro sa presyong 2.0912 at nakikita po natin dito na siya ay bumabagsak pero nagawang pigilan or pinipigilan po ng ating major support dito sa presyong 2.0872. Ayan, kitang-kita po natin na nung umakyat po siya noong January 1, ayan, dito po siya nag-umpisang umakyat. Ayan, at kung babalikan po natin yung mga historical data niya, 6RP ay matagal pong naglalaro sa isang descending wedge pattern. Yan po yung dalawang kulay puti na linya rito. At nung December 30 nitong nakalipas na taon ay dito po siya nagpakita ng breakout. Dito po niya sinimulan yung kanyang breakout. Tapos noong December 31, yan, nagkaroon siya ng retest. Tinest po niya yung nabasag na ibabaw ng ating upper portion ng ating wedge pattern dito. At yan na nga, nung January 1, ito na yung confirmation ng breakout niya. Ayan, nagbigay na po siya ng confirmation breakout dito. Kaya kung pag nakita po ninyo ito, para sa mga traders, is dito kayo pumasok, is nakuha po ninyo yung pag-angat ng kanyang presyo dito. Kaya umangat po siya. Kaso, ang inaasahan po natin na target dito, base sa ating wedge pattern na ito, is possible na babalikan niya yung $3 na major resistance dito. Kaso, hindi po sapat yung kanyang bullish momentum at umabot na lamang po siya rito sa ating minor resistance na nakaabang naman dito sa presyong 2.3544. Kaya nauntog po siya rito at yan na nga, bumagsak siya at bumalik siya dito sa major support natin dito sa 2.0872. At hindi po ito basta-basta mababasag na support kasi major po yan, major support. Kaya ibig sabihin marami pong mga buyers ang nakaabang dyan. Pero kung sakaling mabasag po yan, kasi syempre hindi po tayo nakakasiguro na mananatiling matibay ito. Kung pag nabasag po yan, is ang susunod na major support natin ay nakaabang naman dito sa 1.9717. At isa na rin po itong matibay na harang na siyang pipigil sa pagbagsak ni XRP. Yan. Sa mga indicators naman natin is mukhang bullish po yung pinapakita ng ibang mga indicators natin dito. Tulad po ng ating hazard indicator dito na nakakulay green. Ayan, at malusog pa yung kanyang pangatawan. Ibig sabihin is possible po, parang sinasabi niya possible na tatalbog. Possible po na magre-rebound dito si XRP at ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-angat sa mas mataas na presyo. Ayan. Pero possible na rin na baka mag-consolidate siya rito. Ayan, mag-consolidate muna siya rito sa ibabaw ng major support natin. Sapagkat kung titignan po natin yung ating QQE mode indicator dito, ayan, is lumiliit po yung sukat ng mga QQE bars natin dito. Kapag nakikita natin na lumiliit yung sukat nito, ibig sabihin is humihina po yung ating bullish momentum or nanghihina yung persa ng mga buyers. Kaya ayan po yung yung binabantayan natin dito, yung QQE mode indicators natin dito. Kung mananatiling maliliit yung mga sukat nito, ayan, at nagkakaroon ng pantay-pantay na sukat, maaring mauwi po sa pagkukonsolidate yan. Ayan, pagkukonsolidate ang magiging galaw na XRP sa mga paparating na araw. Pero kung pag naging kulay red siya, katulad nito, ayan, or yung mga sumunod na QQE bars natin is nabuo rito sa ilalim ng zero line, is may chance o may risk na babagsak siya. Ayan. Kaya yan po yung binabantayan natin sa ating QQE mode indicator. Kaya yan po ang ating quick update dito kay XRP. Ang majority po ay nakatutok dito sa major support na 2.0872 kung babagsak siya or tatalbog dito. Kaya
Yan, umpisa na po natin sa ating pinakaunang balita rito na tungkol kay David Schwartz. Ayan, bakit nga ba sinabi ni David Schwartz na hindi pwedeng manatiling mura itong si XRP? Ayan po si David Schwartz na siyang nagpaliwanag na hindi maaring manatiling mababa ang presyo ng XRP kung ito ay gagamitin para sa seryosong value transfer. Kapag ang presyo ng XRP ay $1, kailangan ng 1,000,000 XRP para makapaglipat ng $1,000,000. Pero kung ang presyo ay $1,000,000 bawat XRP, 1 unit lang ang kailangan. Pareho ang halaga pero magkaiba ang market impact. Mas kaunting units ang gumagalaw kaya mas kaunti ang friction sa ledger. Dito po pumapasok ang tunay na disenyo ni XRP bilang settlement asset. Dagdag pa ni Schwartz na ang transaction fees ay binibilang sa XRP, hindi po sa USD. Kapag mas mataas ang presyo, mas bumababa ang totoong gastos ng paglipat or pag-transfer ng halaga. Mas gumaganda ang liquidity, mas kaunti ang slippage, at mas malinis ang execution. Hindi ito theory lamang. Ginamit niya si Bitcoin bilang halimbawa kung saan ang mas mataas na presyo ay nagpaayos sa malalaking transactions. Ibig sabihin habang lumalaki po ang gamit ng XRP, natural na sumusuporta ang mechanics nito sa mas mataas na valuation. Dito naman sa balitang ito ay bakit sinasabing may malaking nangyayari sa Japan at sentro itong si XRP. May tahimik po na pagbabago sa financial system ng Japan at ayon sa mga analyst, sa XRP ang nasa gitna nito. Ang Japan ay isang $7 trilyong na market na may malinaw na crypto regulations. Dahil dito ang integration ay hindi na experiment kundi real production rails. Hindi ito hype. Ito ay paglipat mula sa concept papunta sa aktual na settlement infrastructure na gumagalaw ng totoong pera. Malaki ang papel ng SBI na matagal ng partner ng Ripple. Nasa loob na ng ecosystem sa XRP kasama po ang ODL liquidity at saka XRPL infrastructure. Hindi po naghihintay sa XRP ng adoption dahil nasa daloy na siya ng settlement. Para sa mga Japanese banks, malaga ang bilis, predictability at saka regulatory clarity. At dahil malinaw po ang guidelines ng Japan, mas madali para sa mga institutions na gumamit ng XRP sa cross-border flows. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng biglaang pagpasok ng malaking pera kay XRP? Meron pong naitalang $35 million na XRP trades sa loob ng 1 minuto ayon sa Fiat Leak. Ang ganitong klaseng galaw ay bihirang manggaling sa retail lamang. Karaniwan itong senyales ng malalaking players na pumapasok. Kapansin-pansin na nangyari ito habang sa XRP ay mas malakas kaysa sa ibang top 10 assets. Ang timing po ay malaga dahil ipinapakita nito na nauuna ang capital bago ang balita. Kalaunan ay nakumpirma rin ang record ETF trading volume na $64.44 million para kay XRP. Ang ETF volume ay madalas indikasyon ng institutional confidence. Kapag parehas na malakas ang spot at ETF markets, mas nagiging solid ang trend. Hindi po ito spike lamang. Ito ay nagpapakita ng sustained interest. Kaya hindi po nakapagtataka na tinawag sa XRP bilang isa sa pinakamainit na crypto ngayong taong 2026. Bakit naman sinasabing global bridge asset ang magiging papel ng XRP? Ayon po kay Jay Clover, ang tanong ay hindi kung handa sa XRP, kundi kung handa na ang mga bangko. 8 taon na ang nakaraan. Kulang pa ang infrastructure at compliance systems. Ngayon iba na ang sitwasyon. Ang mga bangko ay naghahanap ng neutral asset
na kayang maglipat ng value ng mabilis at mura. At dito eksaktong pumapasok ang disenyo ni XRP. May usapin din tungkol sa posibleng Tier 1 asset recognition sa ilalim ng frameworks ng BIS. Kapag nangyari ito, lalakas ang institutional trust at paggamit. Mas maraming corridors ang mangangailangan ng liquidity. Mas maraming liquidity ang mangangailangan ng kapital. At dahil fix ang supply ng XRP, ang pagtaas ng demand ay may direktang epekto sa presyo. Utility ang nagtutulak, hindi po hype. Dito naman ay bakit mahalaga ang 400-day consolidation ng XRP. Mahigit isang taon nang nagko-consolidate sa XRP sa isang malinaw na weekly range. Hindi ito kahinaan. Ito ay paghahanda. Iba ito sa 2017 kung saan diretso ang pump at diretso rin ang dump. Ngayon makikita po ang price acceptance at saka controlled volatility. Ibig sabihin ang market ay nag-a-absorb ng supply sa tamang paraan. Dito po sa chart na ibinahagi ni Crypto Captain, may malinaw na resistance sa bandang $3.30 at saka support sa $1.8. Paulit-ulit po itong nirerespeto ng market. Habang mas tumatagal ang ganitong balanse, mas lumalaki ang pressure sa breakout. Sa kasalukuyan nasa gitna sa XRP ng range. Hindi pa tapos ang laban ng mga buyers at sellers. Ngunit malinaw na may iniipong enerhiya ang presyo. Ngayon, bakit may analyst na naglalagay ng target na $30 para kay XRP? Ikinumpara po ng isang analyst ang structure ng XRP sa naging galaw ng gold bago ang malaking breakout nito. Parehong nagdaan sa falling wedge at parehong nag-break pataas. Sa kaso ng gold, umabot ito sa 7.272 Fibonacci extension. Ang parehong projection ay inilalapat ngayon kay XRP na naglalagay ng target sa paligid po ng $30. Mas lalong lumalakas po ang kaso dahil pareho po silang nasa final Elliott wave. Ibig sabihin nasa huling yugto na ng bullish cycle. Hindi ito nangangahulugan na bukas ay 30 na agad itong sa XRP. Ngunit ipinapakita nito na ang malaking galaw ay nagsisimula pa lamang. Ang mga ganitong setup ay hindi madalas mangyari kaya binabantayan ito ng mga seryosong traders. Ngayon, bakit po ba mas malaki raw ang money-making opportunity kay XRP kumpara kay Bitcoin? Ipinaliwanag po dito ng isang XRPL developer na habang malaki at matatag itong si Bitcoin, mas mahirap na itong galawin ng malaki sa porsyento. Kailangan ng napakalaking kapital para sa parehong returns. Sa XRP naman ay mas maliit ang market cap. Kaya kahit maliit na demand, mas malaki ang epekto sa presyo. Ito po ang tinatawag na capital efficiency. Hindi lamang po presyo ang usapan dito. May malinaw na utility narrative sa XRP sa cross-border payments. Habang mas dumarami ang mga institutions na sumusubok ng blockchain settlement, mas lumalakas ang fundamental demand. Oo, may risk pa rin, pero ang mga naghahanap ng asymmetric returns ay kadalasang tumitingin sa ganitong klaseng asset. Hindi po prediction ang punto, kundi probability. Sa balitang ito ay bakit may eksperto na nag-i-expect ng biblical rise para kay XRP. Ayon po kay JD, ang malagang chart ay hindi ang USD pair, kundi ang XRP versus Bitcoin. Sapagkat dito daw po makikita kung nagkakaroon ng tunay na relative strength. May descending trend line na halos 9 na taon nang humaharang kay XRP. Kapag nabasag po ito, hindi ordinaryong rally ang mangyayari, kundi regime change sa market behavior. Yan po ang chart na ibinahagi
ni JD dito. Ngayon, kapag pumasok po sa price discovery ang isang asset, wala nang malinaw na resistance. Dito madalas nagiging mabilis at emosyonal ang galaw. Ngunit babala na rin ito. Kapag pumasok ang euphoria, kadalasang sumusunod ang malalalim na corrections. Kaya para sa atin bilang mga traders, mas mahalaga ang plano kaysa emosyon. Ang setup ay bihira, ngunit ang disiplina ang siyang magtatakda ng resulta. Dito naman ay ano ang kinumpirma ng Ripple executive tungkol sa legal status ni XRP. Kinumpirma po ni Rhys Merrick ng Ripple na si XRP ay mayroon ng malinaw na legal status sa US bilang non-security. Hindi na kailangan ni XRP ng bagong batas para patunayan ang sarili nito. Dahil sa mga court rulings, malinaw kung paano ito tinatrato sa secondary markets. Ito ang nagbibigay ng kakaibang kumpiyansa sa mga institutions na gumamit kay XRP ng walang legal ambiguity. Ngunit sinabi rin niya na ang buong crypto industry ay kulang pa rin sa malinaw na rules. Kaya sinusuportahan ng Ripple ang Clarity Act, hindi para kay XRP kundi para sa ecosystem. Kapag malinaw ang market structure, mas mabilis ang innovation at mas patas ang kompetisyon. Sa XRP ay handa na. Ang tanong ay kung kailan hahabol ang buong sistema. Sa kabuuan, makikita po natin na si XRP ay hindi na lamang speculative asset. Pinag-uusapan na po siya sa konteksto ng liquidity, rails, institutional settlement at saka global finance. Habang ang presyo ay gumagalaw pataas at pababa, ang mas mahalaga ay ang structure at adoption sa likod nito. Kaya para sa atin ang kaalaman ang tunay na edge. Ang tanong ngayon ay hindi kung gagalaw sa XRP, kundi kung handa tayo kapag nangyayari ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood. Panoorin na rin po ninyo ang suggested o recommended na video natin dito.